dear beloved, Boss Mike, Cervera. Gada amoy at asim. Pinagtatanggol mo, Libayan. Ginamit na naman yung mga pera. Oo. Para dito kay amoy at asim. Wala ka ba sasabihin? Wala? Wala. Okay. Ano ba yan, Sarah? Amoy at asim, bagong pangalan. Siya OBP, Confidential Fund. Nak ng tinapa naman. Oo, ginagago na tayo ni Sarah, mga kababayan. Pasok! Bakit? Samantala mga kabrigada, amoy at asim. Dagdag na pangalan na naman sa umano'y beneficiaries ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Brigada Haji Caaminyo, ibrigada mo! Tila mas maasim pa raw ang bawat transaksyon ng Office of the Vice President sa confidential funds para sa mga benepisyaryo nito. May bago na naman kasing mga pangalan na isiniwalat si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V na kabilang umano sa nakatanggap ng confidential funds mula sa opisina ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education. Grabe no mga kababayan, matindi talaga. Matindi tong opisina ni Sara. Lahat na lang mga kababayan ginamit niya na. Naubusan na ng pangalan, pati amoy na. Pati basuka ginamit ko na. Kaya ba may asim pa? Sara, maghinay-hinay ka. Sa iyong pagsasalita, nasasabihin mo na si Pangulong Bongbong Marcos walang kakayanang mamuno dahil ba hindi mo nakita na gumagawa siya ng ginagawa mong pagnanakaw sa pera ng bayan? Yung ba yung iyong pinagdadaanan at pinaghuhugutan? Alam niyo mga kababayan ko, ganun lang naman yan. Dahil hindi niya makakitaan si Pangulong Bongbong Marcos na ito'y nagnanakaw sa kaban ng bayan dahil nga po, siya po ang may gawa niyan. Siya ho gumagawa ng pagnanakaw. Pero bakit ganun? Siya pa may ganang sabihin na hindi marunong magpatakbo ng pamahalaan. Dahil ba sa pagnanakaw mo, masasabi mo nang marunong ka na yan? Dahil ba mana ka sa tatay mo na yan? Ibang klaseng usapan at ibang klaseng katwiran. Kita nyo mga kababayan ko, di ba? Pati cellphone. Hindi mo ba gagamitin yung mga pangalan ng relo? Baka naman mamaya may Richard Mille dyan. Baka naman mamaya may Rolex Citizen. Baka mamaya may Seiko watch dyan. Lahat na lang. Walang niya. Gamitin mo na. Eto na mga kababayan. Pasok. Sabi ni Ortega, sa patuloy na pagsusuri ng Kamara sa listahan ng mga nakatanggap, lumutang ang mga pangalang Amoy Liu, Fernan Amoy at Jog de Asim. Awanan na lang natin to mga kababayan dahil lahat tayo biktima rito. Yung perang ipinagkatiwala natin dito sa Vice Presidente, dito napunta sa mga amoy asim na to. Walang niya mga kababayan. Seiko Patek. Yan, di ba? Pasok. Grabe, no? Amoy asim, ang daming pangalan, sabi din mga kababayan. Ano yun? Funds mula sa opisina ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education. Sabi ni Ortega, sa patuloy na pagsusuri ng Kamara sa listahan ng mga nakatanggap, lumutang ang mga pangalang Amoy Liu. Amoy Liu! Amoy Liu! Yan, yung mga lumutang ha. Amoy Liu, wala nang maisip na iba. Fernan Amoy at Fernan Amoy. Walang niya mga kababayan, puro amoy. Ano kaya amoy ni Sara dyan? Jog de Asim. Jog de Asim. Maasim pa sa kilikili niya. Ay, grabe. Yan. Nag-Rexona ka na lang sana. Diba, mga kababayan, pwede naman mag-Rexona. Kaya ba tinawag ni Pangulong Bongbong na amoy suka? Hindi, pinag-deliver ng suka. Walang niya mga kababayan.
Okay nang bahala. Oh, nakakatuwa po ba rin? Ha? Nakakatuwa po ba rin ginagawa ni Sara na are? Aba, matindi mga kababayan. Sa susunod mga kababayan, pangalan na ng mga hotdog yan. Hotdog, Pure Food. Oh! Pure Foods hotdog! Baka naman yung mga sponsor ko dyan. Di ba? Pangalan ng mga kababayan. Tapos na chicherye. Tapos na yung mga gang. Tapos na yung mga cellphone. Ngayon naman, amoy naman. Baka naman pwede. Sa susunod, pangalan ng relo. Pwede ba, Sara, gamitin mo? Mike Cervera. Yan! Oo. Magiging pangalan ng relo yan. Baka naman, pwede mo nang gamitin, ha? Para yung mga DDS, bumili sa akin. Di ba mga kababayan? Bumili kasi sa akin. Sa bagay, ilang daan lang kayo. Kung kumita ako sa inyo ng tagli-500 isa, sayang din, may 50,000 din, mga kababayan, Oo. Calvin, suka. Gucci puti. Gucci dato puti. Ewan ko ba rito kay Sara? Ewan ko. Amoy putok. Amoy anghit. Amoy baktol. Grabe mga kababayan. Amoy baho. Ayan. Mas matindi pala kayong gumawa ng pangalan Dapat kayo na lang inarkila ni Sara. Sara, yung mga viewer ko, mga magagaling gumawa ng pangalan. Sa susunod, arkilahin mo na lang yung mga yan. Diba? Payag ba kayo mga kababayan, arkilahin ni Sara? Oo, tagabigay lang ng pangalan. Isang pangalan mga kababayan, 500,000. Oo, makapagbigay lang kayo ng pangalan, nakakaiba. Diba? Tuloy. Ang problema, wala umanong birth, marriage o death record sa database ng Philippine Statistics Authority ang mga nabanggit na pangalan. Yun na nga lang. Parang piatos din, Parang dodonggang. Parang yung mga cellphone, wala rin pangalan sa PSA, mga kababayan. Buti pa ako, mga kababayan. Napakarami kong pangalan dyan. Ewan ko ba. Pero iba-iba nanay namin, siguro kapangalan lang. Pero mga kababayan, kahit kapangalan, kahit na death certificate, birth certificate, at marriage certificate, kung kinasalman, mga kababayan, walang pangalan. Diba? Mga kababayan? Tuloy. Giit ng kongresista, ang kawalan ng mga pangalang ito sa opisyal na talaan ay nagbubunga ng seryosong pagdududa sa pagiging lehitimo ng mga pondong inilabas. Yan na nga mga kababayan. Yung mga pondo, ibig sabihin ng pera ng mga mamamayan yon na dapat ang makinabang taong bayan. Kaso nga mga kababayan, ang nangyari, itong si Sara, hindi na nga maipaliwanag yung confidential fund niya kung saan napunta. Siya pa may gana na magsabi, baba ka na, Bongbong Marcos. Ako na papalit sa'yo kasi hindi ka marunong magnakaw. Di ba mga kababayan? Palit na raw si Sara kasi si Pangulong Bongbong Marcos hindi marunong magnakaw. Buti pa siya, magaling. Di ba? Maraming kaparaanan sa pagnanakaw. Wala. Tuloy. Mula sa 1,992 na sinasabing nakatanggap ng confidential funds sa OVP, 1,322 umano ang walang birth records. Kita nyo mga kababayan? Libo-libong pangalan ang nakatanggap ng pera, milyon-milyon yan. Ang hindi maipaliwanag at pinagtataka ng karamihan, saan dinala ang pera? Kung bakit bigla na lang nawala. Yung pala mga kababayan, pinamigay kay Amoy, pinamigay kay Asim, pinamigay kay Dodong, pinamigay kay Piatos. Kita nyo mga kababayan ko. Yan ba ang gusto nyo maging mamuno ng Pilipinas? Anak ng tinapa. Diba? Sige, tuloy.
1,456 ang walang marriage records habang 1,593 ang walang death record. Grabe, libo-libo mga kababayan. Libo-libo. Bang klase, no? Ang sarap maging vice president. Ha? Gagawa ka lang ng mga pangalan tulad ng J. Kamote, ha? J. Utot. Oo. At kung ano-ano pong mga pangalan na imbento, maisip nyo lang, ano? Kasi mga kababayan, sa dami siguro ng dinudoktor na pangalan ni Sara, hindi niya na malaman kung anong pangalan ang ilalagay niya. Kaya kung ano-ano na lang, kung ano maisip niya, lagay na lang ng lagay. Halatang minadali talaga, no? Minadali talaga ni Sara ito, mga kababayan. Sa palagay ninyo, ano ang masasabi nyo sa balitang ito na may bago na namang karakter na mga tumanggap ng mga pera galing sa opisina ni VP Sara? Biruin nyo yan. Hindi ho basta-bastang pera lang na piso-piso, 2 piso, 5 piso, 100. Ha? Milyon-milyon po ang pinag-uusapan dyan. Ano masasabi nyo mga kababayan? Our beloved Boss Mike Cervera.